Reminders na dapat po natin binabalik-balikan bawat linggo. Una po, we are the disciple. Kaya nga po ay nakalagay po niyan discipleship. Hindi na po disciples, discipleship kasi mag-shape po tayo. Ang tunay na disciple, the true disciples, kailangan po may bawasan mo kang ito. Practice po natin dito sa church ay lahat ay may Bible. Lahat ang dadala ng Bible, ng sariling Bible, dadala po ng notebook. Every Sunday, meron po tayo mga kanya-kanyang ballpen. Para po ang lahat ng itinuturo ay sinusulat po ninyo. Kumukuha po tayo ng tinatawag nating learnings para po mayroon tayong may apply sa ating buhay. So ang tunay na alagad, siya po'y mag-aaral, kailangan po niya ng sariling Bible, sariling notebook, at siyempre po ballpen para magsulat. Pangalawa, yung tatlong D natin. Dahil po tayo, yung nakalagay niya, I am a disciple. Dapat po yan, I am a person of discipline, and I am under discipleship process. So tayo po ay mga alagad. Tayo po ay mga taong mayroong disiplina. Kasama po sa disiplina natin ang pagdadala ng sariling Bible, ng notebook at ng ballpen. At pag nag-message ang pastor, nagsusulat po tayo ng ating learnings. At least hindi po nanakaw ng Diablo na isulat sa notebook, pwedeng balikan. So tayo po yung mga alagad na nasa ilalim ng proseso. Ang buhay po natin lahat ay nasa process hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Kasunod po niyan ay ang ibig sabihin po ng disciple ay yan po ay ibig sabihin estudyante. Ang nakalagay po sa Greek word, ang salitang disciple ay student. Kaya po nag-isip po tayo. Kaya nga po yan ay tinatawag po ng discipleship. Itong discipleship, sinisip po natin, meaning po ng ship ay repent or to change. So, ang utos ng Panginoon sa Matthew 28 verse 20, patapos po siyang may makilala sa Panginoon, ang sabi ko diyan, teach this you disciples to obey all commands I have given you. Doon sa verse 20. Sa verse 19, sabi niya, gawin yung malagad ko, ginagawa niya, sinusuko kayo sa buong sanlibutan, gawin yung mga alagad ko, ang mga tao, bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Sa New Living Translation, sabi niya, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Sa 1 Timothy chapter 4, kasunod po niyan, verse 11, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga new disciples ay ganito, teach these things and insist that everyone learn them. So ituro niyo ito sa lahat ang mga bagay dito at sinabi niya para sila'y matuto. So ang ating pong vision, sunod po niyan, ang ating vision ay kingdom advancement. Yun po yung ating pangitain na ang paghahari ng Diyos may advance namin sa mga tao. Ang ating mission ay make disciples. Ang mission po natin ay gumawa ng mga alagad ng Panginoon. Hindi gumawa ng membro, hindi gumawa ng tawag dito, hindi gumawa ng member, hindi basta gumawa ng believers o ng followers. Ang pinapagawa po sa atin ay disciples o alagad. Yan po ang ating mission, to make disciples. At ang talata po natin yung Matthew 28 verse 9 to 20. Ang ating pong purpose, reach and equip. Pagkatapos po natin ma-reach ang tao, i-equip po natin siya bilang alagad ng Panginoon. Naiintindihan po ba natin mga kapatid ang ating purpose? Ang ating purpose ay reach and equip. Halimbawa si Marlene, na-reach ko siya, nadala ko siya sa Panginoon, natulang ko siya mag-devotion, and then nadala ko siya sa pag-uwan, i-equip ko po siya para maging isang ganap na alagad. Ang ating goal, every disciple is an equiper. Ang lahat ng alagad ay kailangan maging isang ganap na equiper, na ikaw mismo pwede ka mag-equip ng iba. So ang ating pong goal ay hindi manatiling, hindi maging bonjing na Kristiyano, ano man ang palataya o ng disciple, kundi maging isang equiper. So ang ating focus, discipleship, kung saan yan ang heart of God, yan po ang puso ng Diyos. Ang nasa puso ng Diyos, disciples, kaya po yun ang focus natin. Discipleship, the heart of God. Number 2, devotion, which is the mind of God. Kung saan lahat ng kapatiran, lahat ng mga bago,
mga dati at bago, tinuturuan po sila mag-devotion. Na malalaman niyo kung bakit kailangan mag-devotion ng isang tao. Kailangan magbasa ng Biblia araw at gabi. Ang turo po, hindi magbasa ng Bible ng mula umaga hanggang gabi. Hindi po hanggang gabi, kundi araw at gabi. Isa may portion sa araw, may portion sa gabi, na ikaw ay mag-devotion, magbabasa ng Biblia. Kung saan, dyan tayo magkakaroon ng kaisipan ni Kristo. Ito po, hindi mabuti mensahe. Ito po ang maalala lamang na natin binabalik-balikan natin every Sunday. So, ang isa pa po dyan, sa ating focus ay management. The hand of God. Kung saan ang management po ang kamay ng Diyos. Diyan po natin pinahiran ng disiplina. Kasama po dyan ang pagdidevotion. Araw at gabi. Mayroon po tayong strict monitoring. Lahat po ng disciples na nagdi-devotion, nagsisend sa akin ng devotion, magsasalubong ang ating devotion para makita po kung ikay nagdi-devotion talaga. So meron po tayong strictong monitoring. Ang pagbabasa ng Bible araw at gabi ay hindi possible unless magkaroon po tayo ng strictong o strong monitoring. Kasama po yan sa ating management. So ang magpapalago sa simbahan, hindi sermon ng pastor. Gaano magagaling ang pastor? Kung ang church walang disiplina, walang magandang management, hindi lalago. So ang nagpapalago ng church, management, disiplina. At lahat po tayo magpapailalim sa disiplina, sa management ito. So dadaan po tayo sa talagang insight natin ngayon. Dapat po tayo dyan sa Matthew chapter 6 verse 33. Okay, binanggit ko po kanina mga paalala po na pinabalik-balikan every Sunday para hindi ko makalimutan. Meron pong kasabihan na there is power in repetition. Pagpaulit-ulit, nakakabisa, hindi na nakakalimutan, at kapag yan ay naging habit na natin, naalala natin, magiging spirit natin yan, magiging sistema na natin yan, magiging proseso na yan ng ating buhay. So sabi ng Bible sa Matthew 6 verse 33, sa paksa po natin ng God, Kingdom Righteousness, sa New Living Translation, mababasa po natin sa screen, sabi po, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So sabi niya, hanapin mo muna ang salita ng, ang sikapin mo, sabi niya, seek, gawan mo ng paraan na ikaw ay makapasok sa karya ng Diyos. Sa ibang salin, yan po ay dito mo sa Rosan. Sa ibang salin, unahin po natin yan, yung seek the kingdom of God above all else. Kaya sa ibang salin, sabi niya, unahin ninyo ang mapabilang sa karya ng Diyos. Yan po ay sa Tagalog contemporary version. Sabi niya, unahin ninyo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa Matthew 6:33. So, ang una natin dapat gawin talaga, mapabilang. Sabi sa ibang salin, mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. So, sino magsisi? Ikaw. Kaya malagang may pakinig. Sabi po ng Romans chapter 14, verse 17, na faith coming by hearing. Kung mapakinggan mo, gagawa ka ng paraan na isik ito. Nasa Bible po yan, isik. Alin ang isisik? Mapabilang sa pinagkaharian ng Diyos. Sa isa rin ng magandang balita, Biblia, Tagalog, na isa, sabi niya, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Yan naman po yan. Ang binigyan ng diin yung kaharian ng Diyos. So, ang ibig sabihin po niyan, ay mapabilang tayo sa pinagaharian ng Diyos. Bago natin ituloy-tuloy po ito, gusto kong balikan itong konteksto po ng talata ng Matthew 6:33. Sa verse 25, ang mga binanggit po dyan ay huwag kayong mababalisa sa mga pangangailangan. Damit, lahat-lahat ng pangangailangan. So ang sakit ng tao ay yung kabalisahan tungkol sa mga bagay-bagay. Sabi nga doon sa mga lugong talata, madadagdagan mo ang buhay mo ng kahit kunti man lang sa pamamagitan ng kabalisahan. So ang problema po ng mga magiging alagad ay yung over ng kaaway na kabalisahan sa mga pangangailangan. Totoo po yan. At pagdating nga po sa verse 34, ang sinasabi po dyan, hayaan na problemahin ng bukas ang kanyang bukas. Kahit nga si Solomon, ang sabi niya, hindi nakapagsuot na kasing ganda ng bulaklak. Pinag-aralan ko po mabuti at nakita ko po kung ano ang kailangan talaga natin para
makamtan po natin ang talagang pangako ng Diyos sa Matthew 6:33 na pag inuna po natin ang mapabilang sa pinag-aarian ng Diyos at gawin ang kanyang kalooban, ang sabi, ang lahat ng ito'y idadagdag sa inyo. Sabi nga sa King James, ang sabi niya, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yung kailangan natin, idadagdag ng Diyos. Sabi po sa verse 32, tingnan po nyo, babasahin ko po. Dito po sa verse 32, sa Tagalog, diyan po sa Matthew 6, sabi po sa verse 32, ang sabi niya, hindi ba ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Sabi ko sa katabi mo, alam ng Diyos ang kailangan mo. So, God knows. Hindi mo nga kailangan manalangin dahil alam ng Diyos eh. So, babasahin ko po sa salin pong New Living Translation sa 32. Sabi niya, ang ginamit ko kasi doon na gawin kay mga hintil. Ibig sabihin ng mga hintil, mga tao hindi kumikilala sa Diyos. Amen. So, ginamit ko sa New Living Translation, dynamic, sabi niya, these things dominate the thoughts of unbelievers, meaning Gentiles. But your Heavenly Father already knows all your needs. Sabi niya, ang mga bagay nito ay nagdodominate sa kaisipan ng tao na walang pagkakilala sa Diyos. But ikaw na isang disciple, sabi niya, dapat mong malaman, alam ng Diyos na kailangan mo ng lahat ng bagay sa ating buhay. So, ibig sabihin, alam ng Diyos yung needs mo. Everyday, yung daily bread natin, alam ng Diyos yan. May turo man ng Bible dyan, lahat ang aming daily bread, inihingi daw araw-araw, sabi sa Matthew 6. Okay, balik po tayo. Balik tayo sa pinag-aaralan natin. So sabi ko dito, seek the kingdom of God. Mapapansin po niyo yung salitang kingdom. Pag hinati po niyo yun, may word na king. Amen po ba? Tapos may dom, yung meaning yung pinaghaharian. Sabihin ng sabay-sabay, pinaghaharian. Mayroong hari at mayroong pinaghaharian. Kaya nga tawag po sa bawat isa atin, people of God. Mga tao ng Diyos. Hello everyone. Tayo po mga tao ng Diyos, tayo po mga tinatawag na pinaghaharian ng Diyos. Kaya ang sabi po ng talata, sigapin ninyong kayo'y mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano po yan? Mapaloob sa kingdom ng Diyos. Ano po yun? Mapaloob po ngayon, church po yun. Yung kapulungan ng mga taong tinawag ng Diyos at pinilit niya. Yung mga taong nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Siyempre po, may king. Number one, may king. Ang nung araw, ng mga turo po noon, may maraming mga pastor, mga manggagawa na busy sa gawain sa kingdom, pero hindi busy sa king. Siyempre, una dapat maayos ang relasyon natin sa ating hari. Dapat una, may relasyon tayo kay Kristo. Sabi po din sa 1:12, sabi po doon, ngunit ang sino mang sa kanyang tumanggap at manalig ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At doon nagsimula ang kanyang pagiging anak ng Diyos. At doon magsisimula ang kanyang pagiging tao ng Diyos. Binanggit ko ng Panginoon sa 1 chapter 3 verse 3 na pag isang tao na ipanak na muli, siya ay papasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mapapabilang siya sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. So yun daw unang dapat piliin ng tao, yung mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. At kapag nagawa natin yun, may kasunod po yun, mamaya, titignan po natin. So ako na dapat gawin ay mapabilang. Yung po ang gawa ng priority ng tao. So hindi po yung mga pag-aalala. Kasi po, sabi po ng Bible, sabi niya dito sa Matthew 6:33, pag nauna natin yun, na papabilang tayo sa pinaghaharian ng Diyos, at in-apply natin yun, dito sa pangalawa mamaya, ang sabi niya, all these things shall be added unto you. God knows your need. So para hindi tayo mabuhay ng mga tungkol sa mga alalahanin sa buhay, kailangan natin yan. Pero para hindi tayo mabuhay ng mga taong nabubuhay na katulad ng mga unbelievers na ang nagdodominate sa isipan ay mga bagay na kung saan napupo sa lahat ng bagay pero walang Diyos, ang sabi po niya ay kailangan natin malaman kung paano yun. At ang sabi nga po, mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. O mapabilang sa church ng Panginoon. Hindi magmembro, kundi maging isang tunay na alagad ng Panginoon. Siyempre, bago ka maging alagad ng Panginoon, may ugnayan ka sa iyong guro, sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba?
Iugnay tayo sa ating king. So, ibig sabihin, kung mayroong king, mayroong pinaghaharian. At tayo po yun. O sikapin natin mapailalim sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. At dahil dyan, malalaman natin kung ano yung gusto niya. Tugtog po natin dito yung sinasabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 12, verse 2. Basahin nga po natin na sabay-sabay. Dito po kayo sa tumingin. Sabi niya. Ready? Read. What? Yan. Yan din ang turo ng Apostol Pablo. Sabi po niya, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga taong sa mundong ito. Ano po yun? Yung mga tao ang nag-dominate sa kanila, yung mga bagay sa sanlibutan, na kung saan, di naman sila nakapaloob sa kingdom ng Diyos. Hayaan ninyo, baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Napansin po ba ninyo, ang unang binabago isip, hindi puso? Hello? Bago mabago ang isip, ang puso, isip muna. Kaya nga kayo nagbabasa ng Bible para makargahan ang isipan natin ng Word of God. It is impossible to change heart without changing mind. So first na magbabago, change mind. Change mind. Anong kasunod? Change heart. And then change life. So kung gusto natin magbago ang buhay natin, ang sabi ko dyan, unahin muna natin ang ating pag-iisip. Kaya sabi nga dito, pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano daw po yung kalooban ng Diyos? Sa English po, righteousness of God. To know God righteousness. God's righteousness. So sabi diyan, ano yung God's righteousness? Ito yung ganap, kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Meaning lang sa kanyang paningin, what is God's required? Nakuha ko ba ninyo mga kapatid? So kayo mga kapatid, ngayong umaga, yung ang gusto kong dalhin sa inyo na kailangan natin. Dahil ang sabi po dito, ang lahat ng kailangan natin alam ng Diyos. Para magpalain tayo ng Diyos, kailangan malaman natin kung ano ang instruction ng Diyos para yung pangako niya na ang lahat ng bagay idadagdag sa atin. Meron akong babasahin sa inyo, sinin sa akin ng aking mentor, napakaganda. Sabi po niya, when someone is in need, don't just pray for them. Educate them about God's principle. For prayer does not transfer knowledge, it is only seal their ignorance when you pray for them. Tagalogin ko po Kung ang isang tao daw ay mayroong pangangailangan, ang sabi niya, i-educate mo siya sa prinsipyo ng Diyos. Ibig sabihin, turuan mo siya ng prinsipyo ng Diyos. Sapagkat huwag mo daw ipapanalangin. Sapagkat ang panalangin, hindi nagtatransfer ng kaalaman. So, ang kailangan doon na nangangailangan, mayroong kailangan siya, tulungan mo siya kung paano siya pagpapalay ng Diyos. Huwag mo siya ipag-pray. Because ang prayer, hindi nagtatransfer ng knowledge. So, hindi prayer ang kailangan niya ano? Halimbawa, mayroong isang taong mahirap. Huwag mo daw ipag-pray. Ang kailangan mo ituruan siya kung paano siya pagpapalay ng Diyos. So, ang ibigay mo sa kanya, God's principle. Ang tinuturo ko sa inyo ngayon, God's principle, para matanggal tayo sa mga kaisipang nagdo-dominate sa mga unbelievers. Sabi niya, para ang ating mga thought, ang ating isipan, nakapokus sa kingdom ng Diyos. Sabi dito, ano daw po, ang prayer daw po, it's only seal their ignorance when you pray for them. Lalo lang, nasisilyuhan ang kanilang ignorance kasi umaasa na lang sila sa prayer. So ang prayer, hindi basihan para ikaw ay umunlad sa buhay. Sapagkat ang prayer ay ginagamit pag ang prayer mo, ang tao ito mabuksan ang kaisipan, doon ginagamit ang prayer. Pero ang prayer na ang tao pagpalain, malabo. Gusto mo siya pagpapala, turuan mo siya ng prinsipyo ng Diyos. Paano siya pagpapalain? Nandiyan na may nakukuha po kayo. So ang tinuturo po ngayon sa atin ngayon ang salita ng Diyos, may nang sabihin ng Panginoon, seek the kingdom of God above all else, ang tinuturo po ay righteousness.
Yung pwedeng magbago sa isipan ng tao na magdadala sa kanyang pagbabago sa kanyang puso hanggang sa magbago ang kanyang buhay. Hanggang sa maganap sa kanya yung sinasabi ng Lord na in all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ibadagdag ng Panginoon. So yung pong una, seek the kingdom of God above all else. Higit sa lahat. Dito daw po natin malalaman kung anong kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Now, tungo po tayo sa pangalawa. Diyan sa pangalawa, in live, sabi po dyan, righteously. Sabi din ng Panginoon, sa King James Version, but Jesus answered and said to him, yung King James Version po yan, permit it to be so now, for those it is fitting for us to fulfill righteousness, all righteousness, then he allowed him. Ang topic po dyan, si Jesus Christ dumating upang magpabautismo kay John the Baptist. Ngunit ang sabi ni John the Baptist, dahil kilala ni John the Baptist si Lord, ang sabi niya, dapat kayo pa magpapabautismo sa akin. Ako dapat ang bautismo mo. Ang sabi ni Lord, hayaan mo mangyari ito ngayon. Sabi niya, it is fitting for us to fulfill all righteousness. Sabi niya sa una, permit to be so now. Payagan ito dahil kailangan natin, sabi niya dito, ma-fit natin ang lahat, ma-fulfill natin ang buong katuwiran ng Diyos. So yung gagawin ng Panginoon, pagpapabutismo niya kay John the Baptist para maganap yung katuwiran ng Diyos. Sabi katuwiran. Yung righteousness ng Diyos. Kung ano yung require ng God the Father, ni Abba Father, ay kailangan maganap ng anak ng Diyos na katawang tao para maganap ang all righteousness. Dito po sa New Living Translation na nakasulat, pakipakita ro saan. Sabi niya, and Jesus said, it should be done, for we must carry out all that God requires. Ano daw po? Kailangan magawa ito, sabi ng Panginoon, para magawa natin yung really requires ng Diyos. So meaning to say, kung ano really requires ng Diyos, yun po ang righteousness na tinutukoy. Halimbawa, paghalimbawa tayo, gusto mong gawin ang katwiran ng Diyos, gusto natin i-apply, halimbawa, ano ba pwede natin halimbawa? Pagdating sa pag-aasawa bilang isang alagad, anong requires? Anong ni-require ni Lord? Ano yung katwiran ng Diyos doon? Meron kayo alam? May nabasa niyo ba kayo mga nagdidivotion? Matthew chapter 7 ngayon ng Romans, imposible hindi nadaanan ng mga nagdi-disciples. Ano sabi niyo sa mga mag-asawa? Chapter 7, ayun niya daanan? Nagbasa kayo ng Bible niyo? Nawawala tayo. May devotion tayo, di ba? Nasa Romans chapter 7 tayo ngayon. Ibig sabihin, hindi nyo nadaanan yung tungkol sa mag-asawa. Hindi nyo nadaanan, hindi ko sasabihin. Hindi ko nag-decide. So, ang kailangan natin ay ano? Instruction ng Diyos for righteousness. Ha? Ano sabi sa Matthew 7? Huwag ko nang sabihin kasi baka may masaktan. Gusto ko kasi kayo mismo ang magbasa. O halimbawa dun sa binatang talaga na tungkol sa pag-aasawa. Halimbawa lang ito. Para masabi natin ano yung katwiran. Sa lahat ng bagay, mayroong katwiran ng Diyos na kailangan natin magawa. Yung ginawa ni Jesus Christ, nakasulat yun para kanyang gawin. So, ibig sabihin, ang righteousness, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, gawin natin para ang pangako ng lahat ng bagay dadagdag sa atin. Ngayon, napasama ka na sa pinag-ahalian ng Diyos. Normal po yun. Mag-aral ka ng kanyang instruction. Yung tinatawag para magawa natin ang kanyang righteousness. Paisabuhay natin ang God's righteousness. Nabasa niyo na ba sa Korinto, yung mga dalaga at binata? Huwag kayong yun. Nadaanan niyo ba yan? Sa hindi nyo kapananampalataya. O kung gusto mong malugod sa iyo, ano yan? Anong sabi dito? Upang malaman mo, sabi sa Romans chapter 12, verse 2. Upang malaman mo ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin.
Ano daw ang pipiliin mo? Ang pipiliin mo ay hindi unbeliever. Pipili ka nasa loob ng kingdom. Hello? Amen. Nasa loob ng mga taong pinaghaharian ng Diyos. Okay. Halimbawa pa lang yan. Tungkol sa pera. Ano ang kalooban ng Diyos sa pera? Para ano mabuti, ganap, at nakakalugod sa paningin. Anong prinsipyo ng Diyos? Ano ang righteousness ni Lord doon? Anong katwiri ni Lord tungkol sa pera? Ibigay ninyo ang buong buo, ang inyong buong buo. Buong buo ang inyong mga tithes and offering. O yan. Tapos, pag ipinagpala, mag-project agay ka, mag-portion for the priest ka, yung mga ganon. Ano pa? Pagdating sa pananamit, anong righteousness? Anong katwiran ng Diyos dyan? Kaya pagka merong kailangan, ang tanong, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Wala kang pera. Ang tanong, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Wala kang trabaho? Dapat alamin mo, hindi ka kailangan panalangin. Ang kailangan mo ay isip ang righteousness ng Diyos. Ano ba ang nakasaad sa salita ng Diyos sa Biblia tungkol sa akin na walang trabaho? Ayan ang sabi ng Bible. Ang mga tamad, wag makainin. Kawawa ka. So ano gagawin mo? Maghanap ka ng trabaho. Yun ang sabi ng Bible. Hindi kita pag-pray. Tuturuan kita maghanap ng trabaho. Yan ang instruction ng Bible. What the Bible says. So, ang sinabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin yung, huwag kayong mabalisa, ay alam na nyo sa inyong kailangan. Ito lang ang kailangan nyo. Alamin nyo sa kanyang salita. Kung ano yung matuwid, kung ano yung mabuti, ganap, perfecto, sabi niya, kalugod-lugod sa Diyos. Yan po yung righteousness. Kaya nung si Jesus magpabautismo, yun ang sinabi niya. Ito yung nakasulat sa Bible, sa tungkol sa akin, na kailangan nating ma-fulfill. Kaya pag ikaw ay nagnilibosyon ka na ngayon, may alam ka na sa salita ng Diyos, tapos mag-a-undergo ka ng 101, pagkatapos yan, ready ka na sumunod. Anong gagawin? Magpapabautismo ka na. Bakit mo gagawin ang pagpapabautismo? Upang matupad mo yung sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Kasi ang water baptism ay simula na yung deklarasyon sa buhay na ikaw ay sa Panginoon at ikaw ay susunod sa kanyang mga salita. At ikaw ngayon ay, sinasabi ko sa sarili, I am a disciple now. I am now a disciple of discipline, a person of discipline. Ako ngayon ay isa ng alagad na nasa ilalim ng process. Kaya ito mabautismuhan. Pero pag hindi mo gagawin yun, hindi natin gagawin yun kasi hindi ka papapaloob sa tinatawag na God's righteousness sa katwiran ng Diyos. So yung verse na 33 ang sagot sa lahat ng kailangan. Yan ang kailangan natin may pumuhay. Yan ang isip natin. Huwag ka daw tayo problema eh. Huwag tayo mabalisa. Kundi ang tanging dapat natin gawin, alamin natin sa word ni Lord kung ano yung mabuti. Huwag daw tayong tutulad sa mga, ang tao ay nagdodominate sa kanila, yung mga bagay na hindi sa Panginoon. Kundi ang mag-dominate sa ating isipan ay itong salita ng Diyos. Kaya kung mayroon kang question, nasa Bible mo malalaman. Kaya ngayon, dito sa atin sa church, nag-devotion, tataka ako kung bakit hindi nakasagot. Ako nang nakalagay sa guide natin, Romans chapter 7. Ang pangalawa, Awit chapter, ano chapter? Hindi alam. Tapos, Proverbs chapter 19. Verse 3 ito. Kita nyo? Tapos ngayon, aasa tayo ng all these things shall be added. Tapos tayo tamad magbasa ng salita ng Diyos na kung saan yun ang required. Gusto mong dagdagan ka, gusto mong pagpalayan ka ng Diyos, gusto mong mamala ka sa pagkabalisa, ang sagot ay nasa instruction ng Diyos yan. Amen. At ang sabi, i-apply yung righteousness. Paano may i-apply ang righteousness ng Diyos kung ikaw wala kang alam sa katwiran ng Diyos? Mga kapatid, dito sa church natin, kaya nabanggit pa rin na ngayon, ma-appreciate yung mga paalalang binabalik-balikan every Sunday na true disciples. Anong mayroong disciples? Mayroong sabihin natin malakas-lakas. Mayroong notebook at saka ballpen. Pagdating ng sermon ng pastor, nagtitake note. Bakit ka magtitake note? Ay isa pong dahilan. Una, baka mali ang turo ng pastor.
Pag nagbasa ka ng Bible, ano pala yung tinuro ng pastor na yun? You see? Lalo ngayon mga kapatid, bakit kinakailangan nyo mag-devotion? Nasa Facebook, nasa internet ngayon, ang mga false teacher. Nagsulat naman yan sa Bible sa aklat ng Pedro na sabi niya, sa unang panahon, mga lumabas na mga bulaang, mga propeta. Pero sa huling panahon, lalabas ang mga bulaang guro. Alam bakit guro? Sapagkat itong mga guro na ito, kaya po nilang pilipitin ang salita ng Diyos, mapasunod ka lang sa kanilang gusto. This is the reason kung bakit dito sa church natin, mandatory na ang isang dumadalo sa atin, matutong magbasa ng Bible. Sabi nga ni Sister Karina, hindi pa ako natuto ngayon magpuglat, magbasa ng Bible, mag-devotion. So lagi ko pinapadala ng aking devotion niya. Lagi naman nag-heart. So mga kapatid, pag hindi kaya magsulat, at least picture. Picturean mo yung sarili mo, nag-devotion ka, padala mo sa akin. Alam mo kung nag-devotion ka. Kaysa wala. Bakit? Eh kung madali kayo ng turo ni Gladys ngayon, banggitin ko na, sa kanil Rolando Garcia, na nagtuturo ng maling turo. Kung yun nga nagbabasa ng Biblia, nadadaya pa, lalo na yung hindi nang ganang nabasa. Nandyan ba kayo mga kapatid? Anong pwedeng asahan sa iyo? So ito yung dahilan kung bakit kailangan ka mag-devotion, kailangan ka magbasa ng Biblia araw at gabi. Matutunan mong gumawa ng devotion, gumawa ka ng title ng devotion mo, basahin mo yung talata, yung mga guide na yun, para makita mo ang konteksto. At pagkatapos pumili ka ng isang talata, obserbahan mo, tapos isulat mo yung observation mo, gumawa ka ng iyong application kung anong gagawin mo. Pagkatapos sumulat ka ng prayer mo, at gumawa ka ng iyong deklarasyon na mula ngayon ganito. Kung yung 12 years old na, marunong natuto ng magpaturo, nagsusulat na mayroong declaration. Siya po nga, sabi niya, mula ngayon sa kanyang declaration, mula ngayon, lagi na akong magdadasal araw at gabi. Ang ginamit nga dasal. At least mayroon po siyang declaration. Hello, mga kapatid. Amen. Yung isang pamangkin ko, nagpaturo sa akin. Nakapakinig, naka-attend. So, nagpaturo, pumunta sa bahay, nagpaturo ng devotion. So ngayon, nagde-devotion na po siya. Si Angela, nandito ba si Angela? Hindi kasama. O yun dyan pala. O palapakan naman natin ng Panginoon. Nagde-devotion po yan. Baka mapahiya ka dyan. Araw at gabi yan. Ngayon, kung tatamad-tamad tayo sa pagbabasa ng Bible, hindi ko sasabihin ikaw, kundi tayo. Sabi natin tayo. Sabi mo sa katabi mo, tayo daw. Ngayon, kung tatamad-tamad tayo magbasa ng Bible at nagbukas ka ng Facebook mo, mayroon kang nabasa, mayroon nakita ka ng pre-preach, pagkatapos, maniniwala ka. Kasi wala kang kapira ng Diyos. Wala kang alam sa Biblia. Yan dahil kung bakit napapahamak. Sabi ng Hosea chapter 6, chapter 4 verse 6, my people perish because lack of knowledge. Walang alam sa salita ng Diyos. So ang devotion po ang unang requirement para malaman natin kung tayo, sinasabi natin tayo kabilang, tayo tinatawag ng disciples. Ang disciple, imposible hindi mag-devotion. Alagad ka na ni Kristo. Ang papel ko bilang pastor ay maging tatay ng simbahan, o maging guide, o maging pastor, para magabayan ka sa pagdidevotion. So pag walang devotion, no success. Dahil ang sabi ng Bible ang sabi ni Lord kay Joshua, chapter 1, verse 8, only then, sabi niya, basahin mo ito, araw at gabi, bulay mo ito araw at gabi. Nang sa gayon, matitiyak mo ang iyong pagsunod sa Diyos, dahil nabasa mo yung katwiran ng Diyos, sabi niya, only then, tanging ito lang ang paraan para ikaw ay mag-prosper at magtagumpay. So, sa pagbabasa ng Bible, araw at gabi, magagabayan ka ng Diyos, matuturuan ka ng Panginoon. At ang pwede kong ipanalangin sa inyo, kung nagdidiboso kayo, ay ang panalangin ko, Aba Father, sa langit, pagtubayan mo po siya ng iyong banal na espiritu na sa kanyang pagbabasa, maunawaan niya ang kanyang binabasa. Amen. Halimbawa, ikaw magdedebosyon ka, ang magiging panalangin mo, hindi para magpalain ka sa spiritual o sa pinansyal, kundi ang panalangin mo dyan,
tulungan ka ng Banal na Espiritu, maunawaan mo ang kanyang salita. Dahil yung blessings, given po yung blessings. Na kapag ginawa mo natin ito, ang sabi niya, all these things shall be added unto you. Yung salitang all these things, walang kulang yan. Sabi natin sabay-sabay, all. Sana all. Sabi nga nila. So yung blessings natin mga alagad ay nakabase sa righteousness. Ano yung righteousness? Katwiran. Ano yung katwiran sa turo ng Biblia? God's instruction. No instruction. Kaya kapag hindi nagbabasa ng Bible, mali ang kanilang theology sa buhay. Ang magdodominate sa kanila, sabi ng Bible, yung spirit na nagdodominate sa mga taong unbelievers. Once you, a believer of God, a disciples, siyempre po, pag nagbabasa ka, nagdidevotion ka, ang magdodominate sa iyo, God's righteousness. So kaya sabi ng salita ng Diyos sa ating paksa, priority ito. Sabihin ng sabay-sabay priority. Kung magiging priority natin ang pag-seek ng God's kingdom, sabi nga doon, above all else, ibig sabihin, higit sa lahat, priority. Meaning sabihin, higit sa lahat, top priority. Sabi mo sa katabi mo, top priority. Ano man ang kalagayan natin sa buhay nito, natutuwa po nga ako. Ngayon, marami po tayong mga kapatid na pulis na nasa Panginoon, maraming sundalo. I remember po nung panahon na nasa Bicol ako, na nagtuturo ako nagkakaroon ako ng krusada sa sarili kong barangay. Nung ako'y mag-crusade doon, napakaraming mga tao ang dumalo, tapos kasama na po yung mga tao, kasama ko sa kalupuhan. Dumalo po sila dahil nagtaka sila kung ano nangyari sa akin. So dumalo po sila, pakinig po sila, at marami pong sundalo ng time doon sa ano. At isa po doon si Brother Louie na napakalaking tao. Mga nasa 6'4". Ang dalayakan ng machine gun. Naka-uniforme, at pagkatapos po mag-preach, pumunta po sa gilid at nagpa-pray po sa akin. Alam po niyo, hiniling po ano, ang prayer po hiniling sa akin, hindi naman para magkaroon ng pera. Ang hiniling po sa akin ay God's protection kapag sila po'y nag-roronda. At sa kanyang testimony, ang sabi po niya, alam mo Pastor, ang patutuo ko, pag kami nag-roronda, ang sabi niya, pag kasama ako, maraming sumasama. Pag hindi ako kasama, naiinkwento na mapatayan. Sa maraming experience, ang sabi, napatunayan ng kanyang mga kasama, even mga Muslim niya kasama, na kapag kasama si Brother Louie, walang inkwento. Kasi napapasa nila, sinisilip nila sa barracks, bago aalis itong kapatid natin ito, nakaluhod po sa lupa at nagpipray na sila ay ingatan ng Diyos. So sa talang buhay po niya, bilang isang sundalo, na-experience po niya ang protection ng Diyos. Yun po ang pinagpipray, protection. Pero pagka bagay-bagay na kailangan natin sa buhay, ang kailangan natin, God's instruction. Yung tinatawag na, anong tawag na? Katwiran ng Diyos. Yung prinsipyo ng Diyos. So kaya kung meron ng kailangan, you must know God's principle. At ang pangalawa, pag nalaman mo yung principle, unawain natin mabuti ang principle. At pag nakunawa natin yung principle, i-apply natin ang principle ng Diyos. Yan po yung God's righteousness. Ready po kayo sa blessings, mga kapatid? So yun po yung natin. Huwag natin kalimutan. Ngayon, umaga, sana po, meron kayo natutunan. So, ano ang learnings nyo ngayon? Kung kayo nagsulat, anong learnings nyo? Babalikan po muli ang devotion po ninyo. Walang devotion, walang learnings. No devotion, wala kayong learnings. Kung wala kayong learnings, wala kayong blessings. Because, ang salita ng Diyos na binabasa mo ang nagdadala sa iyo sa maayos na buhay. Yes. Amen? Amen. So, huwag natin katamaran ng devotion. Natutuwa ako kay Jerome, nag-devotion na si Jerome. Kalapakan naman natin ang nagsisend, nagsisikap. Why? Napakahalaga yan. Napakahalaga po yan. So sa devotion ang kailangan natin, mga kapatid. Yan yung salitang seek ye first His kingdom. Kung nasa loob ka ng kingdom, dapat alamin mo ang salita ng hari. Amen? Kung ikaw'y pinag-aarian ni Kristo, imposibleng wala kang Biblia. Dapat kasama mo ang Biblia, kaya nga sa devotion po natin nakalagay doon. Sino may sample dyan ng ng
guide. Meron dalang guide dyan? Pahiram muna ako ng guide ko. Yan, buklatin natin. Ayan. Si John, meron pong guide. Ayan. Nakalagay po dito, Day and Night with the King. Month of July. Tingin kayo dito. Dapat meron kayo dito. Pag isa ka nang nagdidebosyon, hihingi po kayo dito sa buwan ng August. Bibigyan ko bawat isa. Magpaprint po ako. Sarili kong gastos yun. Ako po nagagastos ng printing po nito. Hindi ko kinukuha sa church. Kasi bakit? Ano po yun? Pribiliyo ko yun na mag-design po ng tao para sa pagdidebosyon. So, Day and Night with the King. Mayroon pong guide. Ayan o, sa umaga, 3 aklat ang babasahin mo. Nagtaka ako, walang binasang iba. Tapos sa gabi, 1 aklat lang, o ilan ang chapter. Sa loob ng 1 taon, cycle, mababasa mo ang Biblia. Kung may sikap ka, mag-aaral gabi. Kaya nga minsan yung mga may sakit, minsan ay nila, dahil naranasan nila may pagpapala, kahit may sakit, nag-devotion. Hindi sila nag-escape ng devotion. So ngayon, pinatitibay lang natin ngayon, na yan ang pinakakailangan natin. Kung blessings ang hinahangad mo, hindi kita papanalangin. Ang ituturo ko sa iyo, instruction ng Diyos. Anong sasabihin ko sa iyo? Eto, mag-devotion ka. Kung wala kang Bible, ako nang ituturo ko sa iyo. Pastor, bakit mag-pray mo niya nga ako para magkaroon ko ng trabaho? Anong gagawin ko? Ang sasabihin ko sa iyo, punta ka sa National Bookstore, bili ka ng Bible. Ano naman ang pagkunayan ng Bible sa trabaho? Malaki. Gusto niyo magpa-pray dahil kailangan niyo ng trabaho? Ang sasabihin ko sa iyo, bumili ka ng Bible. Magkaroon ka ng notebook, magkaroon ka ng ballpen, at pagkatapos simulan mong mag-devotion, araw-gabi, at madadaanan mo. Amen? Madadaanan mo sa Bible yung kailangan mong trabaho. Excited pa kayo dito mga kapatid? Ito yung talagang kailangan natin. So, taas mo ang Bible, lahat na nag-devotion, tapat po sa inyong ulo. Magkaroon tayo ng prayer ng panunumpa. Let us pray. Aba Father, salamat po ngayong umaga. Nandito po yung mga kapatid po namin. Nakataas po ang kami ng Bible. At yung po mga wala pang Bible, Panginoon. Narito po, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Diyos. Dalangin po namin naman na sa amin pong pagbabasa, araw gabi, pag-devotion, yung paggawa po namin ng observation sa mga talagang amin pong nababasa. At yung pupunan po namin ng appeal sa aming buhay na magmanifesto po sa amin sa aming pag-apply. Pag-apply niyo po ang aming buhay sa pagsunod sa kalooban upang makita po namin ang aming mga isip hanggang sa pumunta sa aming puso sa aming buhay kung anong mabuti, ganap at talagang ganap at nakalulugod sa inyong paningin. Ang siya po namin magawa. Nawa Panginoon, kami pong pinaghahalian po ninyo ay patuloy na kami lumago, maging masigasig, at lagi po namin mahalin ang iyong salita at lagi po namin gagawin ang pag-devotion. At sa aming pag-devotion, Panginoon, sa araw-gabi, pagtubayan naman kami ng Pare Espiritu, magkaroon po kami ng mga kapayagan at pagmumula sa salita na mabubulot na may a-apply po namin sa aming buhay. At higit po doon ay may babahagi po namin sa aming pagkawa ng devotion. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, congratulations. Kung kayo po ay mayroong learnings, kung kayo po mayroong tutunan, mamaya po, sinulat niya yan mamaya po. Meron po tayong 1 minute sharing. Pagkatapos po ng service, mag-sharing po tayo ng ating mga learnings bago po tayo mag-uwi. Ilan po po? God bless all.